Nagsimula ang lahat sa isang dating site nang nakilala ko ang aking foreigner na asawa. Isa siyang half American, half Pinoy na naka-base sa US. Matagal na akong hiwalay sa ex-boyfriend ko. Matagal din kaming nagsama hanggang sa unti-unti na kaming nanlamig sa isa't isa. Kung kaya't minarapat na lang namin na maghiwalay. Naging busy na lamang ako sa aking trabaho para madali ako makamove on. Matagal-tagal din bago ko siya nakalimutan kung hindi pa sinabi sa akin ng aking kaibigan na humanap na daw ako ng bagong boyfriend dahil tumatanda na daw ako. Ako nga pala si Trish, 39 years old, lumaki ako sa lugar ng Tondo. Nang minsan pag uwi ko ng bahay ay kumain muna ako at umakyat sa kwarto. Ako lang mag-isa sa bahay dahil ang pamilya ko ay nasa probinsya. Nangungupahan lang ako dito. Pag-akyat ko ng kwarto ay nag-scroll muna ako sa aking CP. Nang bigla kong naisip ang sinabi ng aking kaibigan na mag-download ako ng isang dating apps para makahanap ng boyfriend. Why not, diba? Try lang, wala naman mawawala sa akin. Then, nag-download nga ako, tapos nag-sign in, naglagay ng profile picture. Scroll lang muna hanggang sa di ko na malaya nakatulog na pala ako. Nang biglang may nag-notify sa phone ko, yung dating apps na pinasukan ko, may nag-message sa akin. Ang sabi niya, he wants me to be his girlfriend daw. Aba, ang bilis naman ito. Di pa nga nagpapakilala, sabi ko sa sarili ko. Then bigla siyang nag-video call sa akin. Hesitated pa nga akong sagutin dahil nga kagigising ko lang and hindi pa ako nagsusuklay ng buhok. Pagsagot ko ng video call niya ay bumungad sa akin ng isang katamtamang edad na foreigner. Matangkad, gwapo, hiyang-hiya na ako at hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin dahil hindi ako sanay makipag-usap sa ibang lahi. Nagpakilala siya sa akin. Siya si Scott, half American, half Pinoy. Kaya medyo nakakaintindi siya ng konting Tagalog. Buti naman dahil hindi na ako mahihirapang mag-Ingles. Ang nanay niya ay nakatira sa Bicol. Tatay niya lang ang kasama niya sa US. Isa siyang Navy doon. Kaya madalang lang siyang dumalaw sa Pinas. Wala siyang asawa dahil sa trabaho lang nauubos ang oras niya. Kaya naisipan niya na din na humanap ng girlfriend at ang gusto niya ay isang Pinay na katulad ng kanyang ina dahil mababait daw ito at maasikaso. Humaba na ang aming pag-uusap kung kaya't nagpaalam na ako sa kanya dahil may pasok pa ako. Kinabukasan. Sa maikling panahon ng pagkakakilala namin ni Scott ay nahulog agad ang loob ko sa kanya dahil sa pagiging half Pinoy niya ay na-adapt niya ang ugali ng isang Pinoy na pagiging mapagmahal at maaalalahanin. Tuwing darating ako ng bahay ay tumatawag agad siya sa akin para ako ay kamustahin. Kahit sa video call lang kami nagkakaroon ng communication ay masaya naman kami. Hanggang isang araw ay sinorpresa niya ako. Umuwi siya ng Pinas ay agad na nag-propose sa akin ng kasal. Nabigla ako sa mga pangyayari kaya agad akong napa-oo. Mahal naman namin ang isa't isa kung kaya't inayos na namin ang aming kasal. Hindi na ako naghangad ng bonggang kasal kahit sa civil lang ay nagpakasal kami. Hindi naman basihan ang pagkakaroon ng bonggang kasal para masabi na mahal namin ang isa't isa. Nairaos namin ang aming kasal na mga importanteng tao lamang ang aming mga bisita. Ang saya-saya ko ng mga oras na yon dahil nakasama ko na ang taong bubuo ng aking pangarap. Taon din ang lumipas bago naging successful ang aming negosyo. Kaya wala na akong hihilingin pa maliban sa isang bagay, ang magkaroon ng anak para maging ganap na buo ang aming pamilya. Subalit matagal na kaming kasal, hindi pa rin ako nabubuntis, kaya't naisipan namin na magpatingin sa doktor. Nang nasa doktor na kami, ay isa-isa kaming in-examine. Natuklasan namin na may diferensya si Scott. Kulang ang sperm count na pinoproduce niya
kung kaya't hindi siya makabuntis. Sobrang lungkot namin mag-asawa ng mga oras na iyon dahil ang pagkakaroon ng anak ang pinapangarap namin. Nagpatuloy ang aming buhay kahit may kulang, pero umaasa pa din kami na matutupad iyon kung kaya't patuloy pa rin na naggagamot si Scott. Habang naglalakad ako sa mall ay naisipan kong kumain sa isang Chinese resto doon. Tumawag ako ng waiter at nang may lumapit sa akin, parang pamilyar ang kanyang mukha. Naalala ko na si Ray na ex-boyfriend ko. Kaya pala panay ang tingin niya sa akin. Dahil simula nang naghiwalay kami ay wala na kaming naging balita sa isa't isa. Napangiti ako sa kanya at ganon din naman siya sa akin. Kinamusta ko siya, wala pa rin daw asawa si Ray dahil wala pa siyang stable na trabaho. Kinamusta naman niya ako at ang sabi ko may asawa na ako. Wala naman naging problema sa aming relasyon noon. Kung kaya't walang issue na kami ay mag-usap at nag-request si Ray na kung pwede daw na maging magkaibigan kami. Pumayag naman ako at sabi ko sa kanya kung kailangan niya ng tulong, tawagan niya lang ako at binigay ko ang aking number. Pagkatapos kong kumain ay umalis na ako dahil hinihintay na ako ni Scott. Pagdating ko ng bahay ay biglang tumunog ang aking cellphone. Isang text mula kay Ray ang aking natanggap. Nangangamusta kung nakauwi ba daw ako ng maayos. At dahil marami pa akong gagawin ay hindi ko muna nasagot ang kanyang text. Lumipas ang mga araw na hindi na nagpaparamdam si Ray, kung kaya't kinamusta ko siya. Ang sabi niya, naging busy daw siya dahil naghahanap siya ng trabaho. Dahil natanggal daw siya sa kanyang pinapasukan. Ang sabi ko sa kanya, pumunta siya sa bahay at ipapakilala ko siya sa aking asawa para maipasok ko siya sa aming negosyo. Meron kaming isang maliit na grocery store at hands-on kami ni Scott. Itinuro ko ang address ng aming bahay. Biglang may nag-doorbell sa gate nang tingnan ko si Ray na pala yun at agad ko siya pinagbuksan at pinapasok ko sa loob ng aming bahay at pinaupo. Tinawag ko si Scott para ipakilala si Ray. Hindi ko sinabi kay Scott na ex-boyfriend ko si Ray. Ang sabi ko lang ay isang kaibigan na gusto kong tulungan at saka nakaraan na yung nangyari sa amin ni Ray. Kaya dapat nang kalimutan. Kinausap naman ni Scott si Ray at agad niya na tinanggap sa trabaho at dahil nga sa kilala ko ay nangangailangan din kami ng tauhan. Stay in si Ray. Ginawa siyang bodyguard ni Scott. Kung saan magpunta si Scott ay doon din siya. Habang tumatagal ay nagiging close si Scott kay Ray dahil mabait naman ito. Kung kaya't nagkaroon ng idea si Scott na si Ray na lamang ang kuhain namin para matupad ang aming pangarap na magkaanak. Sinabi sa akin niyon ni Scott, sa una nagdalawang isip ako at kalauna na ay pumayag naman ako dahil alam kong sasaya si Scott kapag nagkaroon kami ng anak. Agad namin sinabi ito kay Ray. Nakiusap kami sa kanya. Ipinaliwanag namin kung ano ang kanyang gagawin. Pumayag naman si Ray dahil nga malaki ang kanyang utang na loob kay Scott at di naman ako iba sa kanya. Agad namin isinagawa ang plano. Nang gabing iyon ay nag-inuman muna kaming tatlo para magkaroon ng lakas ng loob. Isinantabi muna ni Scott ang pagiging mag-asawa namin para matuloy lang ang plano namin. Nang medyo tipsy na ako ay agad akong inakay ni Ray sa kwarto namin at iniwan namin mag-isa si Scott sa sala. Nangyari nga ang inaasahan namin. Nagsalo kami sa init ng magdamag. Wala pa ring pagbabago si Ray mula nang huli naming paglalaro. Kaya ng mga oras na iyon ay satisfied at masaya ako. Ganon din naman si Ray. Agad akong nakatulog nang di ko namalayan ay lumipat na ng kwarto si Ray at katabi ko na si Scott sa kama.
Kinabukasan pagising ay hindi na namin pinag-usapan ang mga pangyayari. Hanggang sa lumipas ang mahigit isang buwan, may naramdaman na akong kakaiba sa aking katawan at agad akong nagpatingin sa doktor. Nalaman ko na buntis na ako at agad ko itong ibinalita kay Scott pag-uwi. Tuwang-tuwa naman si Scott at nalaman din ito ni Ray. Masayang-masaya si Ray dahil magkakaanak na kami ni Scott. Pinatigil na ako ni Scott sa pag-aasikaso ng aming negosyo. Sa bahay na lamang ako. Isang umaga pagising ko ay bumungad sa akin ang isang masarap na breakfast na inihanda ni Ray. Pinaiwan daw siya ni Scott para may makasama ako. Hindi naman daw importante ang lalakarin ni Scott. Niyaya na akong kumain ni Ray at umupo siya sa tabi ko. Nagtanong sa akin si Ray kung kailan daw namin sasabihin kay Scott ang totoo na kami ay magkarelasyon dati. At habang kami ay nag-uusap, hindi namin namalayan ang dumating pala si Scott. Kaya narinig niya ang lahat ng pinag-usapan namin ni Ray. At nalaman na niya ang totoo. Nagalit si Scott at bakit daw nilihim namin sa kanya ang lahat. Matatanggap naman daw niya iyon. Nagpaliwanag ako kay Scott na hindi naman na issue yon kung kaya't pinili na lang namin ilihim ni Ray. Ilang araw din akong hindi pinansin ni Scott. Naiintindihan ko naman siya kung kaya't hinayaan ko na lamang siya mag-isa. Dahil sa pagmamahal sa akin ni Scott ay pinatawad naman niya ako at pati na din si Ray. Isinaalang-alang din niya ang pagbubuntis ko. Sa ngayon, smooth naman ang relasyon naming tatlo at malapit na akong manganak. At ang relasyon namin ni Ray ay nauwi sa pagiging magkaibigan na lamang.